Wala po akong alam na Kristiyano na hindi dumadaan sa sakit kasi kahit nga sila Benny Hinn ay na-ICU. No? Kailangan nilang lumabot sa pananampalataya, yung fight the good fight of faith, katulad din natin. Ayan, kaya ano tong battle na to eh. Ito yung common na pinagdadaanan ng tao. Sakit at pera. No? Ngayon, ang way po ng doktor ay tabletas. Ang way ng albularyo, bulong-bulong. Pero sa Kristiyano, iba. Mga Kristiyano tayo, so iba na ang way natin. Ayan, sabi nga po sa inyo, pangatlong buhay ko na to. Ibig sabihin, nung una, mamatay ka na talaga eh. Tapos, itong nakaraan, mamatay ka na rin. Ito nga lang, hindi ka mamatay-matay. No? Meron pang purpose ang Diyos sa'yo. Kung bakit na nandito ka sa lupa. Pero, sino po sa inyo nakakaalam ng gaano katagal ang buhay na, o ilang taon na binibigay ng Diyos sa tao? Mayroon ba kayo idea? Hula lang. Saan nakalagay sa Bible na ito yung binibigay ng tao na hanggang dito lang? Kasi yung mga ninuno natin, 900 years. Grabe. Hindi ka pa ba magsawa? 900 years. Palagay ko si Methuselah yun eh. Ngayon, meron ba kayong alam na sinasabi lang na hanggang dito lang ang edad ng tao? Palagay niyo lang, hula lang naman eh. Ha? Ilan po? Sa 70 70 years. years old. Okay. Meron pang isa. Ano po? 100? Hindi nalalagpas sa 100. Okay. Sige, dalawa lang po naman yan eh. Sinasabi. Sa awit, 70 years. Tapos yung isa, to be exact, 120 years. Yan. Ngayon, anong totoo? Ito po ang totoo. Sabi nila, meron daw talagang taning o specific na dami ng parang ang sarap ng kape. Yan, may kape ako ron eh. Kaso yung ibigay ni Joanne sa akin eh. Sabi niya, hati tayo. Kasi nag-ano po ako eh. Parang naghahanap ako ng barako. Pinakaskasan ako ni ni Kuya Tuto ng... Ayan eh. Alam niyo ba dahil sa gusto ko yung amoy ng kape? Ginawa kong pabango sa kotse. Nung pagsan, amoy kape. No? Kaya balik tayo rito. Nasaan na nga ba tayo? Dito pa rin tayo sa anniversary, ano? Ha? Okay. Wala pong nakalagay sa Bible kung hanggang ilang taong ka. Ang alam ko, dati, 70. Tapos nung tinignan ko, 120 years. Ngayon, meron ding nakalagay na hindi nalalagpas ng 100 years. So, pareha-parehas tama. Pero, ang sinasabi po ng Biblia, ito po, no, there is a time for everything. A time to be born, a time to die. So, pakisabi nga sa katabi, bilang ng araw mo. Totoo ba yung 70 years ay yung taning? Tatay ko namatay 71, pero nagsimula siya nagkasakit 70. Kaya 1 year na may sakit ang tatay ko, pabalik-balik na lang sa ospital yan. 1 year. Ngayon, nanay ko naman, minsan sasabihin natin, okay, hanggang 75 ka lang. Hindi 76. Ito 1 week before mag-birthday ang nanay ko, namatay. Anong meaning yan? 1 week before. So, may meaning ba yun? Ngayon, meron pong isang tao na palagi ko pong kinukwento sa inyo na pagpe-pray. Ngayon, nung pagpe-pray na ni Kenneth Hagin, si Kenneth Hagin to, lelehan siya, sabi niya, Lord, buhayin mo. May kumuha daw sa kamay niya, inalis. Ngayon, sabi niya gano'n,
tiningnan niya misis niya, ba't mo tinanggal ang kamay ko? Sabi niya, hindi ko tinatanggal kamay mo. No, may nagsabi po, may bumulong kay Kenneth Hagin na huwag mo na siya pag-pray. Mamatay na siya. Siyempre, tatanong ka, bakit? Sabing gano'n, nung boses, may mga puwersang, pakinggan niyo po ito, may mga puwersa na kumilos noon at hindi na mababago ngayon. Napagano'n siya. Sino yun? May mga puwersa na kumilos noon na hindi na mababago ngayon. Hindi niya naintindihan. Ito po nung pagkatapos ng libing, di bumalik sila rin sa bahay. At siyempre, kumain muna. Ganyan naman tayo But same na ugali din natin doon na magpapakain muna. Yung iba naman, uwi na. Wala nang kitaan. Babay na. Pero iba, nagbabalik sa bahay, kino-comfort pa yung namatayan at nagkakainan sila. Umiyak yung nanay. Kasi, sabi niya, itong anak kong ito, wala na siyang sinabi kung hindi na ako aabot ng 40. Hindi na ako aabot ng 40. Wala namang sakit. Hindi na ako aabot ng 40. Bukang bibig daw nung anak niya yun. Alam niyo, namatay siya 39. Yun yung sinabi ng boses na may mga puwersang kumilos noon na hindi na mababago ngayon. Huwag na huwag mong sinasabi na mamamatay na ako. Huwag na huwag mong sinasabi na ang hirap ng buhay. Huwag na huwag mong sinasabing pesteng buhay ito. Ano dapat mong sabihin? Mabubuhay pa ako at maglilingkod sa Diyos. Ano nga ba? Alam niyo mga kapatid, ang first depensa na binigay ng Diyos panlaban sa sakit. Marian, asan ka? Where are you? Lapit ka nga rito. Inuubos mo yung tira namin? Ito ang tinatawag kong malusog. Harap ka sa kanila. No? Sino gusto mag-angkat sa motor? Mahirap yung ganun. May isang araw, inaway ito ng kapitbahay. No? Hindi ko na kukwento. So, anong pagkain mo? Ha? Madami po. Madami. Pati pagkain namin, ano? Oo. Ate, sige, ka na. Ginigising ko lang sila. Ito mga kapatid ang first defense laban sa sakit ay pagkain. Huwag mo sinasabing, pinag-pray ko naman Nako, hindi totoo yan. Ang first defense na ibinigay ng Diyos para magkaroon ka ng mahabang buhay ay yung kinakain mo. Ngayon, yung mga tao na ayaw magpa-check up ay hindi puno ng faith. Hindi, wala akong sakit, hindi ako papacheck up. Sila ay full of fear. Bakit? Takot malaman kung ano ang sakit. Anong sakit mo? Obesity. Ang first defense na binigay ng Diyos panlaban sa sakit ay pagkain. Kaya sa Bible, napakaraming huwag mong kakainin. Hello. Bakit kasi kung ano yung bawal, yun ang masarap Alam niyo kung ano yung masarap? Yung taba ng baboy. Hello. Umuo kayo. Yung sinigang. Yung mataba-taba. Tapos ano pa? Yung chicharon. Nako. First defense. Sabihin gano'n, pinag-pray naman niya, pinag-pray. Mga kapatid, si Daniel, lumusog siya, naging mas malakas nang hindi niya kinakain yung bawal. Anong gagawin natin ngayon? Puro noodles. Grabe nga, sinigang na noodles. Kayang. Pag puro noodles. Anong gagawin ko? Wala kang makain. Hindi bigyan mo akong palitsyon manok. Wala nga ganun
Pero ito mga kapatid, ang first defense na binigay ng Diyos para sa mga sa bayan niya ay yung pagkain. Huwag mo kakainin ito. Huwag mo kakainin yan. Eh ano na lang, sumikip ang mundo. Ito lang ang pwede mo kainin, tiisin mo. Alam niyo ba sabi ng doktor, hindi asin yung head ng cardio. Pumasok siya. Hindi ko alam gusto ugali ng cardio ko eh. Bakit? Kasi sabi niya ganun, pa Jesus name kayo. Talagang nang insulto siya. Talagang kung kung kakainin mo naman ng bawal, mamatay ka. Pa Jesus ka pa rin. Nang ganun siya talaga. Pumasok siya sa kwarto, tapos nakita yung mga, ano ba yun, yung biskwit. Yung mga biskwit na, ano ba yun? Tulungan niyo nga ako. Kinakain niyo yun eh. Skyflex, pita. Sabi niya, susunod na mga hospital, yung mga bantay mo. Kasi alam niya, di ko kinakain yun eh. Kasi bawal nga. Lahat yan. Kayo na susunod na mga hospital. Bakit? Alam niya. Nasabi niya, tingnan mo yung ingredients. Lalo na yung 3-in-1 na yan. Tingnan mo yung katabi mo, tinatamaan ka na. Ano ba yung kape? Yung 3-in-1? Eh sabi nga ng kapatid ko, anong kinakape nyo? Black coffee. Sabi niya, hindi daw yung asin ang problema, kung hindi yung mga seasonings. Yan, sabi nila yung betchin daw. Eh may nagsasabi naman, hindi naman daw masama ang betchin. Eh ba't yung aso na betchin? Sabi niya, aso ka ba? Yan, kasi may sinasabi silang hindi raw umapekto sa tao yan. Okay. Ang first defense ay yung pagkain. Ngayon ito po, yung 70 years old na limit, sinabi sa Psalms yun. Ang gumawa ng Psalms na yan, I think Psalms 90, si Moses. Tinutukoy niya yung mga pasaway. Eh, hindi ba mga Israelita pasaway? Pasaway kaya hindi ka aabot ng ganyang edad. Pasaway. Pero kung malinis ang buhay mo, paano yung 100 years old, 120? Kung titingnan mo yung konteksto nun, ito yung time na binibigay ko sa'yo para ayusin mo yung buhay mo. Hindi po taning yan. Kasi kung may taning ka, di mo sa katabi mo, bilang na araw mo. Kung totoo yun, ba't may nakalagay dito na pwede mong gawin para humaba ang buhay mo? Kung may taning ka, bakit nakalagay dito sa Biblia yung pwede mong gawin para humaba ang buhay mo? So wala kang taning. Eh ano meron sa'yo? Eh hanggang saan pwede kang ginawa? Parang sarap ulit ng kape. Pangalawang parinig ko na to. Para saan pa yung ano pala? Ang sinasabi po ng mga Bible scholars, yung tagal ng buhay mo ay nakadepende sa dalawang bagay. One, sa lumalabas sa bibig mo. Kung puro negative ka, mamatay ka talaga na maaga. Walang kinalaman ng kalusugan dito. Number 2, kung paano mong alagaan ang katawan mo. Alam niyo ang problema rito kay Kuya Boy? Ang tubig ko noon, Coke. O ngayon, naanin mo na. Yan kasi. Yung mga sa katabi mo, kala mo malusog ka kung mamataba ka. Turo mo yung bilbil niya. Akala mo, meron ka naka-imbak na kung mataba ka, malusog ka. Eh, hindi. Kasi kung may taning ka, hindi sasabihin ng Biblia sa'yo na meron ka kasing pwedeng magawa para humaba ang buhay mo. So, wala kang taning. Nakadepende lang yan sa lumalabas sa bibig mo at saka sa paano mong alagaan ang katawan mo. Mga kapatid, sabi sa akin ni Reverend Jomar, kilala niyo po si Reverend Jomar? Sabi niya, boy, pagdating mo ng 40, lahat ng abuso sa katawan mo, aanihin mo. So, hindi ako niniwala, wala pa akong 40. Pagdating mo ng 40, ayan na.
abuso ko eh. Tapos ang katwiran mo, hindi. Bibigyan naman ako ng Diyos ng kalusugan. Nasa pagsuway ka na. Sa pagkain pa lang, nasa pagsuway ka na. Alam niyo, sa engineering, may time na dadalaw kayo sa faktorya ng pure foods. Ano bang naisip niyo pag pure foods? Ha? Ano pa? Hotdog. Kung mapupunta kayo sa faktorya ng hotdog, makikita niyo kung gaano kadumi yan. Pinapalakol yan. O, alam niya, ayan, ganyan. No? Inaapak-apakan niya. Maniwala kayo, hindi ganun kalinis yan. Binabawal nga yan eh. Ngayon, ayoko naman yung parang maging masyadong holistic na hindi mo na, wala na lang pwedeng kainin. Pero kung may choice ka, mamili ka naman. Alagaan mo katawan mo. Hindi po pwede yung pawis na pawis, pagod na pagod, tapos maliligo. Anong kalalabasan? Pasma. Tapos sasabihin mo, ingatan ako ng Diyos. Hindi. Sinuway mo na siya eh. Hello? Eh, may time po na alagaan mo ang katawan mo. Yung pagsasalita mo, yung attitude mo, kasi kung puro negative, pangit ang attitude mo, mamatay ka rin kagad. Tapos kapag asawa ka pa ng pangit, lalo ka pinapatay. Konsumisyon. Oh. Sa palagay nyo, hindi nakakaubos ng buhay yan. Alin? Mag-amen kayo. Meron ako nakita, nag-amen, pero walang boses. Bumukas lang ang bibig. Kaya nga ito eh. So, tingnan niyo po rito sa Proverbs chapter 20. Chapter 4. Alam niyo, nagsisisi talaga ako na naging abuso po ako sa katawan ko. Alam niyo ba, noong unang panahon, ang gagawin ko? Bibili po ako ng 10 taho. Magkano yun? 15 pesos pa lang yung isang ganyan. Bibili ako 10. Magkano yun? 150. Isang gano'n lang ulam yan. Araw-araw. O ano mangyayari sa akin? Aanihin mo lahat yan. Alam niyo kung ano nakita sa puso ko? Barado. I-angiogram daw ako. Magkano? 250,000. Naku, wag na. 250,000. Titingnan lang kung may bara. Sinabi na nga meron na ito. Papa-angiogram mo pa. Yung may papasok na na wire. Diyan, tapos ito. At sabihin natin, ugat mo, masikip na, no? May papasok na tubo ron para paluluwagin niya. Pero, kinakalawang daw yan. Kaya habang buhay ka na lang iinom ng blood thinner. Sabi ko gano'n, kung i-angioplasty, yun, kinakausap ako ng cardio eh. Sabi ko, paano kaya ito? Paano kaya? No, kaya pala, nagtataka ako, ba't pagka naglalakad ako, hinihingal ako, pero pagdating ng camp, natakbo ako. Yun ang nagagawa ng anointing. Kaya dapat lagi tayo anointed. No? Okay. Dito po sa verse 20, sabi niya, chapter 4 ng Proverbs. Yan ba kayo? Yan. Alam niyo mga kapatid, na tamad lang si Kuya Boy. Bakit? Kasi matagal na ako pinagpa-practice sa magsaklay. Tinatamad ako, pagod. Dapat, hindi ko kasi maituon yung pa ako, masakit. Dapat, kaya ko na maglakad mag-isa nang wala saklay. Lahat naman ng bagay may simula, di ba? Kung ngayong araw na to, nagsimula ako. Kaya hirap akong maglakad kasi nga, masakit. Pero dapat, wala na daw yan. No? Pero yung kondisyon ko, mga 1.5 years pa daw. Okay. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Ano to? Salita ng Diyos, hindi salita ni Lolo Boy, ha? Salita ng Diyos, pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. May isa po tayong kasamaan, sabi kong gano'n, pakinggan mo to. Meron po akong isang recording na How to Receive from God by Kenneth Hagin. How to Receive from God. Since August, isang buwan po ako sa ospital.
At ang dami yung nakalagay na dalawang kamay ko. Tapos ito, nung o-operahin ako, nilagyan ako rito ng yung permanenteng pang blood pressure. Sabi ko gano'n paano? Bababa pa yung dextrose, nakaipit niya. Alam niyo kung saan nila nilagay? Sa kabila. Hindi, meron din eh. Uy. Wow. Blend 45. Alam mo, bawal sa akin to. Gusto mo akong mamatay, joke lang. Hindi, may cheat day naman ako eh. Ano yun? Sunday. Hindi, sinabi sa akin ng nepro ko na yung quality of life naman, hindi puro bawal. Ayan. Minsan-minsan, para at least mabawasan yung araw mo, mamatay ka pa rin. At least, namatay kang masaya. Tapos may kape ka. Ayan. May naghihintay sa akin sa bahay mamaya. May lalapangin akong Asa na ba ako? Dito pa rin sa anniversary, Ano na sinasabi ko? Talaga, wala. Tulungan niyo ako. Ano po? Sa verse 20. Ngayon, meron po akong teaching ni Kenneth Hagin na sinasabi niya, how to receive from God. Ngayon, binigay ko rin sa kasama natin. Yung kasama natin nandito. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya. Pero nagpaparinig ako sa kanya ngayon. Ngayon, sabi ko, pakinggan niya. Bakit? May sakit eh. Alam niyo kaya, ang daming may sakit dito. Nangunguna na ako. Pero ano gagawin ko? Kailangan mo lumaban. Kasi kung hindi ka, papatayin ka niyan. Nagtangka sila 5 years ago, mamatay na ako kailangan mo lumaban. Tapos itong last year, mamatay ka na rin. Pero ano gagawin? Kailangan mo lumaban. Laban lang. Ngayon, sabi niya gano'n, napakinggan ko na, kaso hindi nagsisinkin. Ano ibig sabihin nun? Hindi lumulubog yung barko. Ano ba? Ano ibig sabihin nun? Hindi nagsisinkin yung pinapakinggan. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Hindi pumapasok. Yun nga. Kapag ka pinakinggan mo ang salita ng Diyos, sa una, hindi yan magsisingkin. Kaya nga, ang sabi, pakinig mo ay ikiling sa akin. Sinasabi, ibig sabihin, pay attention. Repeat. 1 oras yan. Susunod nun. Repeat. Makikinig ka. Repeat. Makikinig ka. Repeat. Makikinig ka. Bakit? Ito ang gamot mo. Hello. Alam niyo po ba gamot ko? 20 tabletas. Every day. Yan, kasi kapabayaan mo. Yung mga sa katabi mo, buti nga sa Hindi, yan na nangyari sa akin ngayon. Kumbaga, pambihira, pati pawis ko, may gamot. Bakit ko kailangan inumin ito? Kasi yan ang bubuhay sa'yo Pero hindi pa ako tapos Kaya mo kailangan makinig. Kasi ito ang bubuhay sa'yo. Makinig ka 1 oras. Makinig ka 1 oras. Makinig ka 1 oras. Makinig ka sa sermon 1 oras. Makinig ka. Faith cometh by hearing and hearing. Sa una talagang walang dating. Lalo na nag-worry ka at may nararamdaman ka. Ay mga kapatid, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo nito. Kung makatulong man ako sa ganitong paraan. Dumating po sa akin yun. Ang dami kong sakit na nararamdaman nung last year. Na iniisip mo, Lord, tapusin na natin to. Bakit? Ang dami mong sakit na nararamdaman masakit, makirot. Na iniisip mo, Lord, ayoko na, pagod na ako. Ilang beses akong tinuturok. Turok na lang sila ng turok. Nakalagay dito yung marami nakasabit dito, para akong Christmas tree. Yun ang sabi sa akin ng isang doktor. Tingnan mo, dami mong Christmas tree. May nakasabit dito, may nakasabit dito. Pagkatapos nun, saan pa niya ilalagay yung pang-blood pressure? Sa leeg. Hindi, alam niyo kung saan? Dito. Sa tuhod. Pwede palang i-blood pressure ka rin habang ina-opera ka. Iinumin mo yan.
Pagdighay mo, may gamot. Eh, yan ang bumubuhay sa'yo eh. Ito sinasabi niya, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Huwag yung nakikinig ka, nagtitiktok ka. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Makikinig ka, makikinig ka, makikinig ka, makikinig ka, makikinig ka, makikinig ka. Alam niyo po, nanonood ako ng pelikula dati. Kasi hindi naman ako nanonood ng sine kasi dina-download ko na lang yan eh. Di ba? Pero magmula nung lumabas ako ng August, mga September na yon, last year, hindi na ako nanonood ng pelikula. Bakit? Nagigilty ako. Manonood ka pa ba ng pelikula eh? Ang dami mong nararamdaman. Hindi ba mas magandang makinig ka na lang ng teaching ni Kenneth Hagin na how to receive from God? Kaysa manood ka ng pelikula, dami mong sakit, dami mong nararamdaman, dami mong problema, may pasini-sini ka pa. Hindi, pamparelax. Ayokong haluan ng... nakukuha niyo mga kapatid. Ba't kailangan ko? Gamot ko to eh. Ito yung gamot ko. Gamot ko to. Hindi yung iniinom kong ganun. Temporary lang yan. Pero nangyari. Hallelujah. Verse 21, huwag mong babayaang mawala sa paningin. Alin? Ang salita ng Diyos. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, magaling ka na. So, ini-imagine ko, naglalakad na ako. Ni-imagine ko, nagpupunta ako sa anniversary ng Batangas. Kumakain ako ng maalat na bulalo. At masarap na bobis. No, inaasam-asam ko na yung kape. No, may balot akong kape. Kumbaga, tinitingnan ko yung salita ng Diyos sa itong gagawin sa akin. Wala akong nararamdaman. Matatapos na to. Ay, hallelujah, magaling na ako. No? Tapos doon sa SM, yun, di ba, kung nakakilala niyo po ako, doon sa bahay namin, nilalakad lang ang SM. My goodness, may galibawaw, may dads. May dads. Sabi ko gano'n, pupunta ako riyan mag-isa. Hindi ako magsasama, bakit delivery ko pa? Titikman ko lahat ng sushi. Tapos lahat ng mamantika. No, yung roast, ano ba yung roast? Basta. Roast beef, roast pork. Oh. Ano pa ba? Basta. Kakainin ko lahat yan. Sabi niya gano'n, huwag mong aalisin sa mata mo. Lagi mong ini-imagine na magaling ka na. Next week, ano to, sa June 7, nakaschedule na ako sa anniversary ng Rizal. No? Tapos, nag-iimbita sila sa akin sa Ilocos sa June 14. Kaya nag-usap kami, online na lang. Oh, sabi ko, okay. Tapos sa June 21, Tarlac naman. Yan, sasama nga raw si Hershey. No? Sasabay. Tapos sa June 29, binyag ng anak ni Sarah. Ngayon, sabi niya, Pastor, okay lang ba sa inyo second floor? Parang awa mo. Bakit nagsisimula pa lang ako, wait lang. Tinatanong nga ako ni Dayan, sabi niya, Pastor, saan niyo gusto? Sa taas, sa baba? Di sa baba. Ang hirap kaya ng ano riyan. Pero kasi kung hindi lang ako tamad mag-practice, hindi ko na kailangan ng saklay. Bakit? Tamad ka eh. Oh. Gusto mo, karera pa tayo eh. Tamad lang ako, yun lang ang problema ko eh. No, masasanay din ako. Okay. Sabi niya gano'n, huwag mong babayaang mawala sa Panginoon. No, ini-imagine mo, wala ka ng sakit. Ito ang way. No, kumbaga, Lord, thank you, wala na akong sakit. Hindi pa parang may sira ka, na may nararamdaman ka pa. Ang Holy Spirit, ang si Jesus na nagsabi na, pwede mong gawin to, pwede ka mag-imagine. Hello? Imagine mo, milyonaryo ka na. Hallelujah. Sabi na, pag ako naging milyonaryo, bibiling ko yung statwa ni Jose Rizal. Alam niyo, maraming plan. Sino nakakatanda kay Nanay Teray?
Ayaw niyang bumili ng electric pan noon, di ba? Kasi hinihintay niya yung loan. Alam niyo mga kapatid, ganito eh. Kung nakikita mo ang salita ng Diyos, magpaplano ka. Bibilang ko sa Jerome ng ganito. Sasagutin ko yung company ganyan. Magpaplano ka. Papalitan ko na yung cellphone kung ang tunog eh, dididin, din. So, nangangati yung kamay ko, parang iPhone lang ang gusto eh. Nagsisimula kang mangarap, nagsisimula kang magplano. Eh sinabi niya, pwede daw eh. Hindi naman ako nag-iimbento na para to, katang isip. Hindi, sabi niya, pwede daw. Sabi niya, huwag mong babayaan, huwag mong iiwanan yung pangarap mo. Huwag mong bibitawan ang pangarap mo. Hello? Libre lang ang mangarap. May backup ka pa. Sabi niya, huwag mong babayaan. Huwag mong hahayaan na, alam niyo, ang problema ko ito. Hallelujah. Alin po yung mayroong na-opera pa ako? Kaliwa, kanan. Kaliwa. Eh, di na ako pwede magmaneho ng manual. Di ba? May mahirap na mag-clutch eh. Tapos sabi lang gano'n, di ka na makakapagmaneho, mahirap ka na magmaneho. Ano ka, nangangarap nga ako ng bagong sasakyan eh. Di ko naman kailangan ng pera. Ano kailangan ko? Tiwala lang. Hello. Darating ang time, di na ako inom ng gamot. Bakit? Wala na akong sakit. Sabi nga nila, hindi nga ako pwedeng magpunta na anniversary. Eh, sino pa paniniwalaan ko? Ang Bible o yung mga doktor? Hindi ka na pwedeng mag-mission. Bakit? May sakit ka sa puso. Yung sinasabi, may sakit ka sa puso, hindi ka na pwedeng mag-mission. Sabi ko, iniisip kong gano'n, tinanggalan mo ako ng ministry. Parang ang sarap sabihin, sipahin kita. Hindi mo na magagawin yun. Pero, gusto kong tanggalan ng ministry ng mga doktor. Hindi ka na pwedeng mag-mission. May sakit ka sa puso. Pambihira itong nakaraan, sabi gano'n, bawal bumaba ng kama. Ano? Diyan ka lang sa kama. Yung puso mo, sabi kong gano'n, paano ka pupunta ng CR? Diyan ka na mag-CR. Ayaw akong pababain. Bawal daw. 5 hakbang lang, wala pa. Bawal. Mamamatay ka. Pambihirang doktor to. Total bed rest. Nakahiga ka lang riyan. Tapos sabi sa akin, huwag kang nakatihaya. Humarap ka naman doon. After 2 hours, dito ka naman humarap. Baka magka-bedsore ka. Bedsore na pinag-uusapan. Parang mamatay ka na eh. Diyan pa kayo? Napakahigpit naman ng mga doktor nito. Sabi nga nilang gano'n eh. Ano nangyari sa ospital? Anong ginawa sa'yo ng mga doktor? Ayun, sinugatan na nga yung pa ako, nanghingi pa ng bayad. Sabi niya, huwag mong bayaang mawala sa paningin mo, mangarap ka. Sinasabi ng Diyos sa atin, mangarap ka. Hindi pwedeng walang pangarap. Huwag mong bayaang mawala sa iyo ang pangarap mo. Yung dream na nagsisermon ka ulit, na humahayo ka ulit, na nagtatayo ka ng simbahan ulit, na nagpupunta ka sa mga anniversary ulit, na nagpapatuloy ka sa pag-aaral, may pera na kasi, na mas mataas ang sweldo mo, mangarap ka. Huwag ka nangangarap na nakapag-asawa ka ng pangit. Huwag. Bakit? Depende naman sa paningin mo yan. Pero sabi niya, huwag mo mababayaang mawala ka sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Yung dream mo, yung pangarap mo by heart. Iukit mo. Ano ibig sabihin niya? Huwag mong aalis niyang pangarap mo. Nangangarap ka ng malaking simbahan na maraming miyembro. Mangarap ka. Yan ang sinasabi niya. Huwag may pag-pray lang. Sabi niya, mangarap ka. Andiyan pa kayo?
Eto na. Ito pong last na, kasi nung April 1, April 2, nasa ospital na naman ako, balik hospital. Tusok na naman dyan. Sabi ko, ito na naman. Gallstone. Alam niyo ba kung ano yung gallstone? Stone sa gall. Sa gallbladder. Alam niyo, sabi sa akin, operahin na. Ang sakit. Hallelujah. Tapos ito pa. Pagpunta ko rito sa ospital, giniginawa ko talaga. Hindi, joke. Okay lang ginawa yun, huwag lang kayo antokin, ha? Ito yung pinakamahirap magturo, yung pagkatapos kumain. Aantokin ka talaga eh. Alam niyo po, itong tiyan ko, ito, pagbular dito pag ganyan, na puno ng tubig. Hindi, okay lang, Marlon. Okay lang. Kasi paglabas ko, magsisisi ako, babalik ako ulit eh. Kaya mag-enjoy na ako. Napuno po ng tubig yung tiyan ko. Itong last na April. Yung sabi ko, laki ng tiyan ko. Ba't ganito? Whoosh, whoosh. Pwede ka na mag-surf. Ngayon sabi nung ano bang tawag yung gastro? Gastro ba yun? Oo, gastro. Tama, gastro. Ang gagawin dyan, bubutasin at i-drain yung tubig. Ngayon, sabi ko, ba't nagkatubig? Yung nga, ang titingnan natin. Alamin natin yan. Sisilipin niya, pagka nabutas siya, ngayon may papasok na instrumento habang nasa ultrasound ka, hahalukayin yung tiyan mo. Tapos hahanapin sa nanggagaling yung tubig na yun. Ngayon, sabi ko, bubutasin na naman yung tiyan ko, edi opera na naman to. Sabi niya sa akin, sandali lang yun. Madaling sabihin sa kanya. Sandali lang yun. Bababa ka lang, bubutasin yung tiyan mo, aalisin yung tubig, tapos sabi pa niya, ginanong-ganon niya yung tiyan ko. Siguro, 1.5 yan. So at least may coke. 1.5, dalawa raw. Everyday sinusukat yan. Kung lumalaki, lumiliit, malaki. Sabi kong gano'n na 1.5, isipin niyo kung gaano karami yun. Tapos gustong butasin, isip kong gano'n, ito na naman tayo, si butas-butas eh. Hello. Aber, sige, tingnan nga natin kung ano magagawa ng born again mo. Tingnan nga natin yung kakasimba-simba mo. Kaka-born again mo, katataas-taas mo ng kamay, papapalak-palak ka yan. Tingnan nga natin kung matutulungan ka niya sa problema mo. Hindi ka pa nga totally magaling sa natural. May bago na naman. Ngayon, gusto ko na namang pag-aralan, titignan kung saan galing yung tubig sa tiyan mo. Ngayon, ang dami nilang mga sinasabi, siguro, hindi na kaya ng puso mo na tumibok kasi wala nagpapatibok. Hindi na kaya ng puso mo, kaya hindi na niya ma-circulate. Lumalabas na yung nakukuha niyo mga kapatid. Tingnan ko nga, Aber, tingnan ko nga yung pa-born ng pa-praise the Lord mo. Kung kaya kang tulungan ng Diyos mo rin sa problema mo, sa sakit mo. Yan ang realidad. Pero alam niyo, sabi niya ito, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, ibig sabihin, aalisin niya yung sakit mo. Itong salita ng Diyos ay dinisign para alisin ang sakit mo. Makipagtulungan ka lang. Ayokong manood ng pelikula. Magwa 1 year na. Kasi gusto ko yung isip ko, puno lang ng gamot na galing sa Diyos. Yung salita ng Diyos ay God's medicine. Sawang-sawa na yung tenga ko kakapakinig ng how to receive from God. Pero kailangan kong inumin. Kailangan kong nguyain. Kailangan kong pakinggan. Nakikinig ako ng YouTube. Nanonood ako ng YouTube, lalo na yung balita. Yung gera na hindi na natapos-tapos.
Di ba? Dahil lang dyan, taas ng gas. Pero ayoko ubusin yung time ko na 1.5 oras, manunood ako ng pelikula. Ang kailangan kong gamot. Alam ko yung binibigay ng doktor sa akin, maintenance lang. Hindi niya alisin ang sakit ko kasi yung heart ko daw, hindi na niya kayang mag-function ng maayos. Hindi na ako pwedeng mag-mission. Hindi na ako pwedeng magsisigaw. Hindi na ako pwedeng mag-sermon. Hindi na raw kaya ng heart ko. Yung kidneys ko, hindi na kaya ng kidneys ko na kumain ng bopis. Uminom ng Coke. Pero Coke Zero pwede. Hindi na kumbaga, alam niyo kung anong kalaban ng kidneys? Protina. Ang karne, ito yung karne, no? Sabi sa akin, ang karne daw na pwede kong kainin kasi laki lang ng palad. Yun lang. Ang karne ko, sanay ko, 5 hindi na daw pwede, pambihira. Nung wala kang pera, hindi mo makain yung gusto mo. Yung may pera ka, dami namang hindi mo rin makain. Band-aids to di ba, paano sabi niya gano'n, no? Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kalakasan, saan? Sa iyong katawan. Alisin nito ang sakit mo. Actually, hindi lang ito, alisin nito ang kahirapan mo. Kaya makikinig ako. Makikinig ako. No choice ako, makikinig ako. Halos memorize ko na yung sermon na ginatagin, makikinig pa rin ako. Makikinig pa rin ako. Makikinig pa rin ako. Makikinig pa rin ako. Sawa na yung tenga ko, makikinig pa rin ako. Bakit? Ito yung gamot ko eh. Tulog na ako, naandar pa. Dahil sa minsan napapagod ako, nagsasawa ako makinig doon sa sermon na yun, gagawin ko. Alam niyo ba yung speed ng YouTube? 2 times. Medyo kainggoy nga lang, pero naintindihan ko pa rin. Makikinig ako. Makikinig ako. Makikinig ako. Makikinig ako. Kasi faith cometh by hearing and hearing. Ngayon sabi sa akin ng doktor, nandito ka na eh. Sabi ko, hindi Dok, uwi na ako. Outpatient na lang itong papacheck ko to. Hindi, sabi niya, nandito ka na eh. Nandito ka na eh. Kasi nga, in-ultrasound ako, hindi naman nila inaasahan. No, sabi ko, magtatawag ako ng mag-e-exhort. Pasintabi mo na sa inyo, ha? Accidentally, habang in-ultrasound ako, nakita nila, ang dami tubig ng tiyan ko. Talagang laki. Ngayon, ang ginawa po namin, nagpa-second opinion kami. Eto na. Hindi pala nakita na yung palang masakit ang tiyan ko. Kayo po magsabi sa akin, no? Lalabas na kami ng ospital. My goodness, grabe. Nagtatapon lang kami ng pera. 9 days, 180,000. Sabi kong gano'n lagi nilang sinasabi sa akin, huwag mo isipin ang pera. Pwede bang hindi ko isipin yan? Kasama yan may isip ako eh. Ayaw nila mag-worry ako, pero hindi pwedeng hindi mo isipin. Sabi ko sa inyo, kada bulak rin may bayad. Hindi libre yan. Alam niyo po, lalabas na lang kami. Sinumpong ako ng ulcer. Hindi na ako mapakali. Ngayong oras na to lalabas kami. Ayan na, hindi na ako mapakali. Sabi ko gano'n, kuhanan niyo akong first aid. In-injectionan ako ng 2 injection, Omeprazole, tsaka Buscopan. Nabawasan. Maya, sabi ko gano'n, na naman, lumalakas na naman yung sakit. Sabi ko, isa pang dose. Tawag sila. Yung, ano ba tawag yung nakalagay lang dito? Butterfly? Ano ba tawag doon? Yung, yung saksakan ng dextrose pero wala nang nakalagay? Ayun. Ngayon, doon ipinasok, nabawasan. Yan, nagalit pa sa akin kasi dapat yung tinapay, di ko na kinain. Ganito, kakainin ko, gutom nga ako. Lahat ng pagkain sa ospital, walang lasa. No? Lahat lasang plastic.
Lalabas na lang kami. Biglang sumumpong. Hindi na ako mapakali. Sobrang sakit. Pagkatapos nun, kasama ko sila Pastor Muluron, kasama ko sila Pastor Larry doon, pati mga bata, nandun. Ayan na, yan, nabawasan. Maya nung bumangon na ako, lalabas na kami, bumalik. Sabi ko gano'n, isa pa. Binigyan ako ng, hindi ko na 2 gamutan naman lang. Na may yan sa ulcer, ganito, gano'n. Alam niyo po, nung first na hospital ako, dinugo ako. Pagbangon kong ganyan, wala na. Natutumba na akong ganyan. Na kinakarga na lang nila ako, yakap-yakap na lang nila ako, pagka imobove nila ako, dahil hindi lang ako. Wala na, tama yung isip ko, pero ba't hindi ko magalaw na yung kamay ko? Hindi ko na maihakbang yung pa ako. Wala na pala akong dugo. Sinipsip na lahat ng vampira. Sinalinan ako. I think naka-6 na dugo sila sa akin. Okay. So, paano ba to? Pero alam niyo, sa lahat ng mga nangyari, meron pong verse na sinasabi si Lord. Sabi niya gano'n. May verse na alam ko, nagrema sa akin yan eh. Kasi sabi niya, dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Sabi ko, Lord, dadaan ba ako sa apoy? Dadaan ba ako sa apoy? Sabi ko gano'n na parang, Lord, ayoko lang dumaan. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Lord, dadaan ba ako? Ayoko dumaan, Panginoon, dito gano'n. Yung pala totoo. Pawaran niya nga lang Diyos. Pero sa lahat-lahat ng yan, kasama mo ang Diyos. Naramdaman ko po yung kamatayan. Sabi ko, ganun pala. Alam kong pakiramdam. Twice ko nang naramdaman yan. Ganun pala ang pakiramdam ng mamamatay. Yung siguro kalahating patay ka na. Ganun pala. Hindi naman ako takot. Pero, alam mo na umaalis ka sa mundong ito, yung lumilipas ka na, yung tumatawid ka na meron ka pang hindi natapos na trabaho. O, ayan na. Binigyan na naman ako ng gamot. I think yun eh. Sabado ng gabi. Ayan, okay na. Nakauwi na kami. Tulog ako sa sasakyan. Nakasama ba kita noon? Hindi. Hindi na, no? Yan. Ngayon, pagdating sa bahay. Hindi, nasa bahay ka nga pala noon. Ngayon, sige, tulog na. Pagdating ng alas 4:30, bumalik lahat. Ay, naku, mga kapatid, hindi ka mapakali. Yung sakit, yung ulcer. Pasensya na kayo kung naboboring na kayo sa sinasabi ko. Ngayon, sabi kong ganun, punta na emergency. Meron kasing malapit ng hospital dyan. Punta na emergency. Hindi ko na kaya. Si Michelle kasama namin. Umuwi siya ng Nueva Ecija. Ilang oras na biyahe yun. Nag-video call kami. Kita ko yung mata niya. Miyak. Sabi niya, Uncle, pupuntahan kita riyan. Nagkita lang kami sa Calamba. Doon yung hospital eh. CMC. Ngayon, babalik na naman siya. Sabi ko, hindi na. Pero nakita mo yung itsura ngayon, nagtatrabail sila. Alam niyo mga kapatid, biglang nawala. May nangyari doon sa trabail. Biglang nawala na. Sabi niya, andyan na yung Grab. Sabi ko, hindi na ako tutuloy. Bakit? Wala na yung sakit eh. Magmula na hanggang ngayon, hindi na bumalik. Bawal ang kape. Bawal ang manghang. Bawal ang pizza. Bawal ang pinirito. Bawal ang mamantika. Rat poison, pwede. Maano kayo, alam nyo, magtatampo ka na, ba't ayaw nyo akong pakainin? Magmula nun, di na bumalik. Yan ang nagagawa ng trabail. Ayun, ito na. Sabi ko, wala ba kayo nakalata? Lalabas na lang tayo ng hospital. Sinumpong pa ako ng sakit. Merong isang bagay na ayaw tayong paalisin dito sa hospital. Na gusto, diyan ka lang sa hospital. Lulumpuhin ka. Yun, yung mga gustong tulungan tayo ng Espiritu ng Diyos. At ang gamot doon, travail. Hindi ko na kaya mag-travail. Aasa ngayon ako sa mga tao.
Hallelujah. Sabi ng doktor sa akin, ginagano niya yung tiyan ko nung nasa hospital ako. Sabi niya, mga 1.5 yan. Sabi ko, Dok, uwi na ako. Sabi niya gano'n, andito ka na eh. Sandali lang yan. Bababa ka lang riyan, may ipapasok lang kami riyan, de-drain yung tubig, may ipapasok kami kung saan nagagaling yung tubig na yan habang naka-ultrasound. Makikita natin, magamot yung sabi naman nung isang yung sa cardio, pabutas mo na. Sabi nung isang ng nepro, pabutas mo na. Sabi nung ganito, alam niyo ba, doktor ko, siyam. Alam niyo ba kung gaano karaming pera hinihingi niyan? Nung uwian na, nahingi kami ng discount, wala raw discount. Sabi niya, bago pa kayo humingi, nag-discount na ako. Tignan mo, pera lang gusto sa'yo. Pero isang doktor naiyak nung ayaw kong pagalaw yung pa ako. Sabi niya, gano'n, teka muna, Dok, mag-pray muna, mag-pray. Hindi ko naman sinabi sa kanya yun. Sa isip ko, mag-pray muna ako. Ano gusto mo? Ano kayo, kumbaga, tatanggalin niya mata mo. O ka na lang, magkonsulta ka naman sa Diyos. Hello? Alam niyo, nakalagay dito sa hari. May isang hari riyan namatay kasi nakalagay, basahin niyo po, mag-research po kayo. Namatay kasi hindi nagkonsulta sa Diyos tungkol sa sakit niya. Nadedo. Kasi hindi, yan lang, nakalagay sa Bible, dahil hindi niya kinonsulta ang Diyos. Kada sakit mo, magtanong ka naman. Magtanong ka kay Lord na, Lord, anong advice mo, anong gagawin ko? Hindi yung opera na lang dito. Sugat na lang riyan. Sige, saksak na lang riyan ang gamot. Magtanong ka naman sa Panginoon. Sabi kong gano'n, nadala na ako sa unang ginawa nila sa akin. Nagkamali-mali sila ng desisyon sa paa ko eh. Kaya sabi kong gano'n, outpatient na lang ako, Dok. Di naman nila naintindihan na nagpe-pate. Dok, nagpe-pate ako, malay nila. Wala silang alam sa ganyan. Di ngayon, sabi ko, paano kaya ito? Ngayon, sabi ng kapatid ko, Kuya, kausapin mo yung katawan mo. Magkasundo tayo. Kung ano ang faith mo, doon ako sasabay. Kung anong faith mo. Magkasundo tayo, kausapin mo yung katawan mo. Kinakausap ko. Kasi kung sasabihin mo sa bundok na to, ikaw na tubig, umalis ka yan. Yung sa paa, hindi ko nagawa kasi mahaba kwento to, wag na. After 3 anniversaries na lang. Pero nalakad na ako noon. Alam niyo ba, meron pong meron yung itong, ano ba sa English to? Tulungan niyo ako. Pakinig mo ay yung ikiling. Sa English kasi, incline your ear. Incline your ear unto my sayings. Pakinig mo ay ikiling. Meron pong isang babae na yung paa niya ay ganyan. Ano itsura ng paa niya? Di ganyan. Ano itsura ng paa? Ayan, ganyan. No, nakaganon. Parang crippled, kung tawagin natin. Crippled siya. Na kung maglakad siya, hindi maayos. Parang ako. No? Pero ngayon lang ako nagpapatulong kasi ngayon lang talaga ako naglalakad-lakad eh. Pagka nakita kami ni Perlin, dati niya, tinetherapy ako niyan eh. No, sa simbahan, pagkatapos ng midweek, nandun kami sa likod. Ngayon, yung buong ano niya, yung nakahiga akong ganyan, tapos gagawin siya, biglang tatalon. Yung buong bigat, luha yung mata mo eh. Crippled na babae na nag-i-scoot eh. Ano ba scoot sa Tagalog? Hinihila niya yung sarili niya dahil hindi maayos yung paa niya. Alam niyo, nakinig doon sa sermon, pambihira. 1.5 hours plus 1.5 hours equals 3 hours plus 1.5 hours equals 4.5 hours na sermon. Araw-araw daw niyang pinakikinggan. Wala na daw siyang ginawa kundi makinig ng makinig. Hindi na raw niya alam na nangyayari sa mundo. No? Yung paa niya, mga nakaganyan na hindi, yung walang daliri. Ito naman, pinanganak naman akong may paa eh. No, kami ni Nixon, pinanganak naman kami may paa. Ang nangyari kasi kay Nixon, nasunog yung paa niya. Alam naman natin yan, di ba? Ako naman, na-infection yung paa ko. Oh. Pero maganda pa rin ito. Bakit? Kay gaganda ng mga paa na umahayo ng mabuting balita. Okay. Asa na ba ako? Nawala tuloy.
Ano na yung sinasabi ko? Ay, yung paa niya. Walang daliri yan. Pinanganak siya inborn. Hinihila-hila lang niya yung katawan niyang ganyan. Pero nag-church yan. Alam niyo po, kakapakinig yan ng 4.5 hours na sermon. Sa loob ng isang araw, ilang beses mo mapapakinggan yan. Dalawang beses mo pakikinggan, di 9 hours. Tama po ba? Kung 3 beses mo pakikinggan yan, di, tapos na isang araw mo, matutulog ka na. Pero alam nyo, sabi niya gano'n, itong gamot ko. Sabi ng babae, matino naman naisip, yung palang niyang problema. Itong gamot ko, itong gamot ko, itong gamot ko. Makinig siyang makinig. Kay Kenneth Hagin din to, incline your ears. Sermon din ni Kenneth Hagin, incline your ears. Itong gamot ko, itong gamot ko. Alam niyo, pag minsan sa totoo lang, yung pong ng mga nagpapadoktor, na halimbawa, pag-pray natin, halimbawa, si Mara, yan, may sakit ka, tapos nagpadoktor ka, tapos sabi mo, Lord, pinagaling na ako ni Lord, kung nainom ka pa ng gamot, hindi ka gumaling. Tandaan niyo po ito, kung nainom pa kayo ng gamot, hindi kayo gumaling. Pinagaling na ako ng Panginoon, hindi ka gumaling. Nainom ko pa ng gamot kasi ang taong magaling, hindi lang uminom ng gamot. At yun ang pinakaplano ng Diyos sa atin. Lakas ng loob ko magsalita ng ganito. Pero kasi ito yung nilalabang ko. Kasi sabi ng Diyos, posible raw. Sabi niya, kalusugan. Ba't ka pa inom ng gamot kung malusog ka na? Di ba, Perlin? Kakapakinig niya. No? Alam nyo, biglang yung paa niya, habang nakikinig siya, tinubuan ng daliri. At yung paa niyang deform, dumiretso. Tinubuan ng daliri. Nakukuha niyo mga kapatid? Mga kapatid, marami po sa atin ang kailangan tubuan ng pera ang ating wallet. Kasi yung wallet natin may sakit. Hello? At ang magbibigay ng kalusugan sa ating wallet ay ang salita ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Ayan. Masaya po ako kasi nung andun po ako sa ospital, yung kapatid ko nagtatrabaho doon sa Amerika ay nung nalaman niya na ako po ay na-infection pa ako, iniwanan niya yung trabaho niya sa Amerika at umuwi rito at ako po yung binantayan. Iniwanan niya ang pamilya niya, kinausap niya asawa niya, tsaka yung mga anak niya. Nag-aaral pa yung isang anak niya. Sabi niya gano'n, kailangan ako ng kuya ko. Sabi ng asawa niya, go, sige, umuwi ka. Sabi nung anak niya, yung panganay niya, go. Sabi niya gano'n. Ngayon, yung bunso niya, sabi, sige lang, go, mami, go. 2 buwan akong binantayan. Kuya boy. Malakas ang loob mong magsabi na hospital ka, na huwag mo isipin ng pera kasi meron kang kapatid na nanlibre sa'yo. Meron kasing taga-Amerika na nagbayad ng hindi lang alam ng tao, pero sasabihin ko ngayon kasi hindi tayo nakalive. Paki-public na nga yung live kaninang umaga. Ito hindi, bawal to Hindi pera ng kapatid ko yun. Pera ko. Ha? May 1.5 million ka? Hindi 1.5 million, 1.6. Wow! Paano ka nagkapera gano'n? Hindi ko natin naintindihan Kasi, sabi ng kapatid ko, sabi ko sa kapatid ko, Grace, puti na lang nandiyan ka. Nilibre mo yung pang-medical ko. Sabi niya, kuya, hindi ko pera yung pera mo. Paano ko nagkapera ng gano'n? Ba't mo binigay noon? Sana magnanakaw ng pera ang may sakit. Dapat binigay na lang sa akin, di ba? Sabi mo sa katabi mo, perahin mo na lang. Yung pala, meron pala siyang pera na ininvest niya at tumubo. Yung investment na yun sa pangalan ko. Anong nangyari? Ininvest niya sa pangalan ko, tumubo, doon pala siya kumuha ng pambayad.
Sabi ko, sayang. God is good. And God, all the time, God provides. Ang Diyos ay nagpo-provide. No? Yan ang kagandahan na okay, hindi kaya ng faith mo yung hindi ka ma-opera, at least andyan ang provision ng Diyos. No? Pero hindi yan ang the best. Eto na, sabi nung doktor, pabutas mo na yan. Sabi nung isang doktor, pabutas mo na yan. Sabi nung isang doktor, pabutas mo na yan. Sabi nung isang, lahat na lang kayo, nagkampihan na kayo. Sige, gusto nyo, suntukan na lang. Lahat sila nagkaisa na eh. Sige, pa-opera mo na yung paa mo. Magbutasin na natin yan. Hallelujah. Sabi ko, no. Ano muna ako? Pray muna ako. Pray muna ako. Nadala na ako nung una eh. Pray muna, pray muna. Sabi ng kapatid ko, Kuya, kausapin mo yung katawan mo. Alam niyo po, nung time ng check-up ko, bumalik ako. Nagpa-second opinion ako. Doon nakita na hindi pala ulcer yung sakit ko. Namamaga ang gallbladder ko. At yung gallstone nakabara. Ang sabi, hindi pwedeng hindi o-operahin yan dahil hindi nakukuha yan sa gamot. Pag yan nalaglag at nagbara dito, gagastos ka ng 80,000. At walang tigil ang sakit. Yun yung narinig ko na huwag mo siyang galawin. Yung mga sa katabi mo, dami naman sakit nung nasa harapan. Okay lang, magaling naman yung doktor ko eh. Sabi niya, opera na naman eh. Opera, Lord, ano na, magpe-paint na ako rito. Lalabanan ako na to. Sinabi mo, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kalakasan ng katawan. Yan ang sinasabi niya. This is God's medicine. Hindi yung mga tabletas na iniinom mo. Kailangan ko ng gamot ng Diyos. Kailangan kong makinig. Kailangan kong makinig. Kailangan kong makinig. Meron tayo sa Facebook na nagbabasa ng mga healing verses. Kung may sakit kayo, kung meron kayong alam na merong may sakit, parinig nyo. May background music yun. May anointing yun. Yung puro mga promises ng Diyos na ikaw ay pagagalingin niya, na sasamahan ka niya. Pakinggan nyo pag may sakit kayo. Eh sabi ko, tatayo na ako. Hindi ko pa opera to. Sabi na iba sa akin, pa-opera mo na. Ayoko. Bubutasin ng tiyan ko. Tatanggalin yung tubig. Ano gagawin ko? Ayoko na. Lalabanan ko na to. Ayoko na. Time ng check-up. Naka-wheelchair ako. Doon sa pinaghintay pa ako ng doktor. Ayan na yung gastro. Alam niyo, nakalagay doon. Nung habang ino-ultrasound ako, buti na lang hindi ako nakitang buntis. Sabi niya sa akin, hindi, mismo bawal lang sabihin yun eh. Kung ano nakita nila, bawal sabihin yun. Sabi niya sa akin, hindi ulcer kasi binanggit ko sa kanya. Ginagano niya, sabi ko, masakit po. May ulcer kasi ako. Sabi niya gano'n, hindi ulcer. Sabi ko, ano pala? May gallstone ka. Yung pala yung sakit ko, hindi ulcer, gallstone. At lahat ng doktor nagsasabi, opera na. Ngayon, teka muna, yung tubig muna, ang problema, 1.5 na tubig ang nandun sa loob. Alam niyo, sabi ko gano'n, everyday yan, magaling na ako, Panginoon, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako. Sinabi ng salita mo, ini-imagine kong gano'n na sexy na si Kuya Boy. Sabi mo nga, sexy na si Kuya Boy. Wala ano siya, hindi na siya, bakit? Ang laki. No? Wala, baka may tubig din kayo sa tiyan. Tingnan yung katabi niyo, malaki rin yung bilbil. Alam, sabi ko, Lord, magaling na ako. Nanahimik lang ako. Ito, nakasama namin sa bahay ito eh. Nakikita mo ba ako nagko-confess? Hindi, ano? Pero nakita mo ako nagpe-pray. Ilang oras ako nagpe-pray. Alam mo yan. Tama? No.
Makita mo ako, mag-akit ang pagkain nito. Nakasalampak ako rin sa kama ko. Akit yan, ganun pa rin yung tsura ko. Bakit? Hindi, I cannot afford na manood ng pelikula, ng sine, ng movie. Kahit gusto ko, may bagong pelikula ngayon, yung Avatar. Waterworld ata yan. Ayaw kong panoorin. No, minsan may pasilip-silip ako para lang ma-relax sa isip ko, pero ayaw kong manood. Nahihiya ako na may sakit ka pa nga, hindi pa nga kompleto yung healing mo. Tapos nanonood ka na ng kung ano-ano rin. Kailangan kong mapakinggan ito, 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 mapakinggan ito. Ano ang nangyayari sa'yo ba nakikinig ka? Nagsasawa na makinig, pero kailangan kong makinig. Bakit? Kasi ito ang aking gamot. Ito'y kalusugan sa iyong pangangatawan. Kaya kailangan kong makinig. Huwag ka lalapit sa Diyos na Lord. May tubig yung tiyan ko. Sabi ng Diyos, alam ko. Huwag ka lalapit sa Diyos na dala-dala mong problema, lumapit ka sa Diyos. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Kung kaya ko lang maglakad-lakad ngayon, di ba magpa-practice ako, promise. Huwag kang lalapit sa Diyos kahit kailan dala mo problema. Lalapit ko sa Diyos, dala mo solusyon. Sinabi mo, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon. Na sa pamagitan ng mga latay mo, ako'y gumaling. Sinabi mo, Panginoon, dala-dala mo solusyon. Hindi mo dala-dala ang problema na, Lord, alam mo naman, ang laki-laki ng bil-bil ko, dalawang 1.5. Lord, yung bulsa ko, walang laman. May wallet, may bulsa, walang pera. Ano makata yun? Ang kawawang ko, boy. Di ba? May bulsa, walang pera. Huwag mong sabihin na, Lord, wala akong pera. Sinasabi mo ang problema. No! Sabi niya, let the poor say I am rich. Masasabihin mo, lumalabas sa bibig mo, Lord, salamat sa kagalingan. Ang lakas ng loob ko magsabi, di ba? Pero dumataan ako dito. Bakit? Kasi itong paraan. Kwentuhan tayo. Tungkol sa buhay mo, 1 oras. Illustration lang. Alam ko kung gagaling ko, hindi. Kwentuhan tayo. 1 oras lang. Tungkol sa sitwasyon mo sa buhay mo, mga problema mo, alam ko kung masasagot yung prayer mo, hindi. Kasi kapag narinig ko, lumalabas sa bibig mo, puro problema, impyerno. Hindi masasagot prayer mo. Pero kung lumalabas sa bibig mo, God will provide. Alam ko to, gagaling ito. Huwag mong niloloko-loko yan, gagaling yan. Alam ko kung ano mangyayari sa'yo. Alam ko kung makakapag-asawa ka pa. Bakit? Kung ano lumalabas sa bibig. Amen po ba? Hello? Pero pagka wala nang lumalabas sa bibig mo, na magaling na ako, masagana na ako, hindi ka gagaling. Meron po isang tao. Diyan ba kayo? Ito lang. Hindi ako nagkakamali, March sa April. Sabay nagkasakit. Kung sasabihin ko sa inyo ang pangalan, kilala nyo, taga-Rema. Mga March, April. Tinitingnan ko siya, pinakikinggan ko. Isa naman tinitingnan ko, pinakikinggan ko. Hindi ako papakita ang pangalan. Huwag na kayong mag-research, ha? Sino ba nang ano? Yung isa, alam ko mamatay. Itong isa, alam ko mabubuhay. Huwag na kayong mag-research na, sino ba namatay nun? Kasi kakilala natin yun eh. Ito, mamamatay ito. Ito, mabubuhay ito. Hindi ko na kailangan pag-pray. Pinakikinggan ko lang siya. Alam ko kung mamamatay ito, mabubuhay, kung tatalab ang prayer niya o hindi, kung gagaling siya o hindi. Bakit? Sa lumalabas sa bibig. Itong salita ng Diyos, pinapapasok sa puso yan. Pinadadaan sa tenga. Faith cometh by. If you believe in your heart and confess with your mouth. Hindi ako nakaasa sa sipag sa trabaho para magkapera. Alam niyo ba napintasan ako? Ito na naman ako eh.
Bakit ako nagtuturo na hindi na kailangan magtrabaho? Payayamanin ka ng Diyos, pasasaganahin ka ng Diyos kahit wala kang trabaho. Tinuturuan ko rin maging tamad ang mga tao. Eh sabi ko, ba't ako? Hindi naman ako nagtatrabaho. Wala ka ba trabaho? Meron. Sa Panginoon. Pinapakain naman ako ng Diyos. Di naman yung ibon. Di naman nagkakalat nga lang yan eh. Pero pinapakain daw ng Diyos. Lalo pa ako. Ano tawag sa akin? Cute na ibon. Tingnan mo nga yung katabi. Sabi mo, ang taba namang ibon nito. Alam niyo yung isa? Maririnig mo pa lang eh. Mamamatay ito. Itong member na to, sabi kong gano'n eh. Anong ginawa niya sa buhay niya? Nakinig, nag-camping na. Nakinig sa mga fake messages, pero hindi pinapasok dito eh. Nakinig lang. Alam ba tawag doon yung pumasok pero lumabas din? Hindi pumasok sa heart. Pumasok dito, lumabas siya. Kaya nung pinakinggan ko, mamatay ito. Kahit na pag-pray natin, mamatay ito. Kailangan naman sabihin ko, mamamatay ka na po. Pwede ko ba sabihin yun? Hindi. Ngayon sabi ko gano'n, yung pastor ang kinausap ko, sabi ko gano'n, pagka hindi mo inayos yan, mamatay yan. Alam niyo ba nung kapag may sakit akong miyembro sa Manila, pinupunta ko sa bahay. Kinakausap ko, tinuturuan ko ng faith. Yung iba nakikinig, yung iba hindi. Kaya paglabas ko, minsan naiyak ako, sabi ko gano'n, mamatay na to. Hindi gagaling yun eh. Bakit? Kasi nga, wala sa heart. Kasi kung anong nasa heart mo, yun ang nalalabas sa bibig. At yun ang hinihintay ng Diyos. Kung sasabihin mo sa bundok na ito, ano niyo po nangyari? Namatay. Hindi naman ako makapunta kasi nga, pilay ako. Yung isa, di ko pinag-pray. Yung pinuntahan. Nabuhay hanggang ngayon. Ano magagawa ng born again mo? Ano magagawa ng papalapalakpak mo kung di ka naman mapagaling nito? Ano magagawa ng pa-praise the Lord mo kung wala kang pambayad sa pangangailangan mo? Eh, wala naman akong trabaho. Alam niyo po, nakausap ko yung tiyan ko. Para kang sira, umalis ka yan. Ikaw na tubig, umalis ka yan. Nakakuha niya. Time and check-up. Kita kami ng doktor. Sabi niya, oh! Sabi niya gano'n, sexy ka na! Bakit? Wala na yung tubig. Iisip ko, buti na lang, hindi ako naniniwala sa doktor. Kasi pwede silang magkamali. Eh si Dr. Jesus, sabi niya gano'n, ito yung gamot na inumin mo. Makinig ka lang na makinig. Alam niyo, ginawa niya, umalis doon sa lamesa. Lumapit sa akin, hinahanap yung tubig. Nandun ka ba? Hindi ka sumama nun? Sayang. Hinahanap po niya yung tubig, nakaupo akong ganyan doon sa wheelchair. No? Bakit? Tamad akong maglakad eh. Pero pwede naman akong maglakad, tamad nga lang. Eh, kanya-kanyang katwiran na lang excuse. Ginanong-ganon niya yung tiyan ko, gano'n lang, hinanap niya. Tinignan pa nga niya katabi ko, baka napunta sa'yo. Hindi, joke lang. Hinanap po niya talaga yung tubig, talagang nilamutak niya yung tiyan ko. Yung ganon-ganon niya, sexy na? Sabi niya, sexy na? Sabi ko, yes doc, sexy na. Wala na yung tubig. Alam niyo ginawa niya sa akin? Kinuha niya yung kamay ko, kinamayan ako. Sabi niya, congrats. Wala na yung tubig. Buti na lang hindi ako nagpabutas ng tiyan. Meron tayong ibang doktor. Amen? May iba tayong gamot. Hinihimok ko po kayo na magpagamot sa ganitong pamamaraan. Hindi ko po kayo inaakit sa tapal-tapal, bulong-bulong, no? Herbal-herbal. Hindi po ron. Hinihimok ko po kayo, iniimbitahan ko kayo na kunin ang pamamaraan ng Diyos. Ano yun? Yung, I sent my word and heal your disease. You are the God, my healer.
Kung kailangan mo magpagamot, yung magpagamot ka, pero hindi ako aasa totally sa'yo. Bakit? Bibigyan mo lang ako ng maintenance. Pero hindi yan. Kasi hindi mo mapapatubo yung daliri ko. Amen po ba? At last na mabanggit ko po sa inyo, no, BJ, ito may nararamdaman din to eh. No, kala nyo mataba yan. Anong gagawin natin? Lahat naman tayo dumadaan sa mga ganyan, no? Kundi may sakit sa katawan, may sakit sa bulsa. Bigyan mo nga lang ako ng magandang background. Magtatawag pa ako kasi bago natin i-close to. Pasensya na, Aling Miriam, di na kita natawag. Last, bakit ko sinasabi ito? Kasi po, ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya gano'n, you shall lay hands on the sick and they shall recover. Pansinin niyo, hindi biglang gumaling. Kundi, gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng iyong mag-start ang healing. Andun pa rin ako. Amen po ba? Ayan. Pero may dahilan na ako para magpuri sa Diyos kasi ang isa rito, marami na siyang ginamot sa akin. Sabi nga ng doktor, di ba si Lapus? Dr. Lapus? Ito, kasama ko ito na sila Almira, sila Maribel, sila Pastor Mulo, sila Ariboy, si Michelle. Kaya pala nung nakita ko po si Michelle na sinasabihan ko doon sa vision na Michelle, huwag kang titingin sa resulta ng laboratory. Sabi ko sa kanya, napaganoon ako. 1 second lang. Ba't kaya? Yung pala si Michelle ang makakasama ko sa ospital? Hindi ako iniwan? Ay, marami ng himalang ginawa ang Diyos. Wait lang. Hindi pa tapos ang Diyos. At meron siyang assignment na binigay na sabi niya, alagaan mo ang tupang ito. Kung maalagaan mo, tatakbo yan sa bilis ng... So, hindi ka pa mamatay. Ayan. Sino po ang nakakaalam na si Joanne ay na-opera sa goiter? Meron siyang tahi dito. No? Cesarean dito. Ayan. Panggitin ko na, pastora to nagmi-minister ito, naglilingkod. Paano yan? Alam nyo, before kadumaan sa problema, iiwanan ka ng Diyos ng pangako dito pa lang sa start. At kung hindi mo narinig yan, may mali ka. Kasi siya ang Alpha and Omega. Siya ang nagre-reveal ng katapusan sa simula pa lang. Dapat si Pablo ay patay na, nagpalutang-lutang dahil nawasak yung barko nila. Pero may sinabi ang Diyos sa kanya, sabi niya, Paul, walang mamamatay sa inyo. Lahat ng kagamitan sa barko ay lulubog, pero walang mamamatay sa inyo. Siyang Alpha and Omega, alam niya. At madalas, kung makikinig ka lang, sasabihin sa iyo ng Diyos yung dadaanan mo. Hindi ka mamamatay. Bakit? Habang dumadaan ka, kailangan mong hawakan yung pangako na yun. Anong tawag doon? Faith. Kailangan meron kang salita ng Diyos na panghahawakan. Habang dumadaan ka rin sa liku-liku, sa bagyo na yan, sa apoy na yan, sa tubig na yan, na lagpas na sa liig mo, sa ulo mo, kailangan meron kang pinanghahawakan pangako. Bago pa lang magsimula ang problema mo, bibigyan ka na niya. Mahirap dumaan sa mga pagsubok na hindi nagrema, hindi nag-reveal ang Diyos sa iyo. Sa Bible, ang sabi niya, take the shield of faith. Tapos, sabi niya, kunin mo ang espada ng Espiritu, the sword of the Spirit. Ito yung panglaban mo sa atake ng kaaway. Sa Bible, meron 2 klase ng espada. Yung pang-practice. Mahaba yun.
Gagamitin mo yon ng dalawang kamay mo para pang-practice. Mahaba yun. Tuturuan ka niya lumakas. Pero yung actual na espada, maiksi lang. Yun ang panaksak mo sa kalaban. Yung long sword na pang-practice mo, yan ang Bible. Kailangan mo i-digest yan. Pero yung panaksak mo, pampatay mo sa kaaway, yun yung promise. Kaya kung dadaan ka sa problema at wala kang promise, talo ka na. Talo ka na. Dadaan ka sa sakit na wala kang promise, talo ka na. Ang Diyos ay palaging nagbibigay ng pangako. Anong tawag doon? Yung promise niya, yung rema niya. Kaya ano tayo Rema Christian Fellowship? Ano Rema Evangelistic? Rema, galing yan. Dadaan ka, yung waiter mo, may promise na iiwanan sa iyo, Diyos. Ay di ka mamamatay. Meron kang misyon. Si Dayan, may mga sakit po siya. Pero bago siya nagkasakit, nanaginip yan. Ano sinasabi ng Diyos riyan? Sasamahan kita. Kahit si BJ, hindi raw makalakad dito eh. Pero may promise na iiwanan ngayon. Pag na-miss mo yung promise na yun, mahihirapan ka kapatid pagka wala kang word of God. Hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral, hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabasa. Mahihirapan ka. Mahirap tumakbo sa labanan na walang espada. Ano yung espada? Yung pangako ng Diyos. Pinapunta ka sa Tingloy, ano ang promise sa iyo ng Diyos na mamumunga ka doon? Kung hindi mo narinig yan, matatalo ka. Bumalik ka sa Lord, ano ang pangako mo, anong rehema mo? O sinabi mo sa Bible, magtatagumpay, pero ang kapal-kapal niyan, alin dyan? Iiwanan ka ng Diyos, magbibigay siya ng pangako sa iyo na pangahawakan mo yan. Na habang dumadaan ka rin sa sakit na yan, na sinasabi ng mga doktor, may sakit ka na, mamamatay ka na, sinasabi ng mga tao, mamamatay ka na. Sasabihin mo, hindi, mabubuhay ko kasi may pinigay na pangako ang Diyos sa akin. I will live and not die. Kaya nga yung mga tao po, yung mga Kristiyanong walang hilig sa Bible. Ihirapan kayo. Pag dumaan kayo sa pagsubok, dumaan kayo sa kahirapan, mahihirapan kayo. Pagka wala ng pera, pag may na-aksidente, pag nanakawan kayo, nasunog yung bahay, kung ganun, at wala kayong pangakong hinakawakan, mahihirapan kayo, magpa-backslide pa kayo. Di ba sa mga workers, iiwanan yung pagka-worker. Kasi hindi na iwanan ng pangako. Nanaginip po yan. Kasi iniisip niya ngayon, o-operahan kasi siya ulit eh. Nanaginip yan. Paano yung ministry niya? Sa panaginip niya, doon sa bahay nila, may mga taong dumarating at sinisimulan niyang sharean. May mga taong dumarating at sinisiran niya. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang buhay na binibigay sa'yo. May misyon ka pa. Marami ka pang sharean. Pinipigilan ka lang. Pinakita na sa'yo ng Panginoon na may misyon ka pa. At yun yung panghahawakan natin. Sa pagmimisyon mo, sa pagtatrabaho mo, dahil ikaw may calling ka eh. Ano ang iniwanan sa'yo ng Diyos? Na pangakong panghahawakan mo pagka dumadating ka na sa problema. Anong kanta na nga yan? Ayoko nga tayong lahat. Sige, ako po tayo. Pangalan mo ang tatawagin ko.
ko sa iyo. Alalay. Tawagin ko rin si Marlene. Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay tingin mo, pag-asa ko ay sa iyo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang santi. Hirap ko po yung Bible niyo po. Pabuksan ko lang po. Lakay. Makita. Ang kalakasan ko, pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Meron lang po akong konting i-share po patungkol po sa yung meron kang salita ng Diyos na pinanghawakan. Before po, nagkaroon po ako ng yung kamay ko po, itong right na ano ko po, braso. Ano po siya, yung napuwersa po siya na natulak. Kasi meron po akong dalawang alaga na malalaking aso. Dumating po ang time, yung pong isa kong aso, nasa labas po siya, tapos yung isa, hindi pwede silang magtagpo kasi kung hindi po, pwede silang magsakitan. Ngayon po, nagulat po ako, bigla po yung isa, nakatalon po dun sa kanyang kulungan. So, yung pong isip mo na kaagad na kailangan mapigilan ko siya, sinalubong ko po yung ko na yun, yung aso ko na yun para sugurin yung kabila. Sa lakas po ng puwersa, yung pong itong kamay ko na ito na gumanon po sa kanya, natulak. Tapos, after ko pong makuha yun, nanlambot na po yung dito ko, nawala na ng lakas. Pero para lang hindi po sila magkasakitan, pinilit ko pa rin po na ibalik siya sa kulungan. Pero after ko pong mabalik, yung pakiramdam ko dito ko, nawala na po ng lakas, may pain na ako nararamdaman. And then after po nun, kinabukasan, nagsimula na pong hindi ko na mataas yung kamay ko na kagaya ng yung nagaganon po, hindi ko na magawa. And the next day po, pangalawang araw na, habang tumatagal, nawawala na po ng lakas yung kamay ko. At kahit po ito po, kagaya po nito, hindi ko na po kayang hawakan. So, hindi ko siya kayang iganon, ipuwersa. Ang nangyari po, tumagal po yun ng ilang linggo hanggang ilang buwan na po na sasanay na yung kamay mo na hindi mo maitaas yung ganun po. At wala na pong kumaga yung puwersa. So, nangyari po nun, ito kasi pong tayong mga taga-Rema, tuloy-tuloy po yung pagtuturo sa atin ng Panginoon through our Pastor Boy. Patungkol po sa kagalingan, paano mo angkinin ang kagalingan at yung pong prosperity. So that time, tayo po kasi lahat wala pong exempted sa atin. Kaya nga sabi po ni Pastor, kahit sila Benny Hinn, sinasabi naman po nila yun, na dumarating ang time na sila po ay nagkakasakit. So tayo din, yung salita ng Diyos sa pinag-aaralan natin, yan din po ang gagamitin natin. Hindi lang po dun sa mga tinuturuan. So nung time po na yun, na ganun po yung nangyayari sa akin, hindi napapansin ng iba, parang normal lang sa kanila na nakaganon ka lang. Dumating nga po ang time, yung isang kamay ko nakataas ng ganun, tapos yung kabila nakaganon lang. Pero hindi ka papayag na yung bang nandoon ka sa ganong sitwasyon. Kasi mahirap nga po dahil nalilimitahan ka tapos may pain po may pain. Na dumarating ang time na para bang mas nasasanay na siya na hindi nagagalaw. So tapos dumating po ang
time na may isa pa akong nakausap po na handler po siya ng malalaki ding aso. Ang sabi niya sa akin, nangyari din yan sa akin yung ganyan. Dahil yung mas malaki kong aso, nakawala, ganyan din ang nangyari. Sabi niya, na-frozen na yung ganito ko. So, sabi niya, kailangan mong magpa-doktor. Sabi niya pong ganun. Eh, ako po, hindi po talaga ako sanay nagpapadoktor. Kasi, syempre, pagpunta mo pa lang sa doktor, check up, may bayad. Diba po? Tapos nag-check up, bibigyan ka ng reseta, bibili ka ng gamot. So, parang sabi ko, magpapadoktor ka, hindi rin naman ako bibili ng gamot. Ayun po. Kasi, kumbaga, ang iniisip mo, gastos yan. Kaya nga sabi po ni Pastor Boy, ang sakit magnanakaw ng pera. So, sa akin po, sabi ko, hindi, ayoko. Parang ine-inject po niya na magkaroon ka ng fear na magiging gano'n na lang yung sitwasyon mo. Ang nangyari po, nag-start po ako na ilaban. Na kailangan po talaga natin ng, yung salita ng Diyos na pinangahawakan mo. Ano po yun? Paulit-ulit, sasabihin mo yung pangako ng Panginoon. Na ako ay pinagaling na 1 Peter 2:24. Lagi mong sasabihin, para bang gasgas na yung salita na yan, pero hindi po. Malibang kasi, ang salita talaga po ng Diyos ay lumabas sa bibig mo nang may pananampalataya na, hindi lang dahilan sa nire-recite. So, paulit-ulit po yun kasi naalala ko yung sinasabi na ni Pastor Boy, si Tatay Kawigan, na yung bukol niya, gaganon siya kahit nanonood ng TV, anong ginagawa, basta naalala niya yung sakit niya, babanggitin po niya. So, ako po, from time to time, ang ginagawa ko po, nililift ko po yung kamay kong ganon. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko ang kagalingan. Mamaya, sa pangalan ni Jesus, thank you Lord sa kagalingan. Pero mas may pain po. Mararamdaman mo yung dito na talagang masakit. Pero paulit-ulit po yun, bago matulog, basta naalala mo, kahit ano pong ginagawa sa Lahat ay